Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's reading ay para ito kay Amy Marcos. So makikita natin dito sa ating baraha kung ano talaga ang tunay na adhikain ni Amy Marcos regarding sa issue ni Duterte at saka ni BBM, di ba? And kung ano talaga yung gusto niyang mangyari o pagbabago dito sa Pilipinas. So, you will see it sa ating baraha. Okay? So, ano ang positive na mangyayari kay Amy Marcos, especially sa kanyang mga plans and mga pangako sa atin. So, si Amy Marcos ay napakamatalinong tao. She's very wise and clever. So, anything she said regarding sa issue or sa pangyayari is she knows every pinch or anything na sinasabi niya. And also, rin siya, yes, Marcos are rich people, so hindi natin yan ipagkakaila. So, anything she wants to do is magagawa niya. She also has the power, di ba? Because you know what, money is power. So, di ba, wala kang kwenta, wala kang magagawa kung walang pera, di ba? So, that's the reality. So, yung si Amy Marcos then is, she is also having a plan to be part of the Duterte family, di ba? So, kasi matagal na silang magkakilala eh. And also, trusted din si Amy Marcos ng family, Rodrigo Duterte. When it comes to financial or anything, okay, the family Duterte supported very much Amy Marcos. Kasi nga, may pinangako si Amy Marcos sa kanila na hindi natin alam. Okay? And also, aside sa hindi natin alam, meron din tayong nalaman tungkol dyan, di ba? Which is what we know in the media, like, she will also help, di ba, to correct the wrongdoings of Marcoses. Kasi since she's also a Marcos, di ba? So, ayun yung i-tolerate pa yung mga nangyayari because parang nagigilty siya or parang nakukonsider siya sa nangyayari. Kasi nga, grabing impact sa atin, di ba? So, naghirap, ang daming mga issues, rape, war on drugs, or anything which is very negative ang nangyayari sa Pilipinas this time. Simula nung naging presidente si Bongbong Marcos. So, parang when it comes to politics or anything, reputations niya is nasisira na din. So, that is why she is also trying to correct anything pagdating sa mga Marcoses. Kasi parang silang sira na, di ba? Kasi parang nabudol tayo sa Marcos. So, yung sinasabi ni Amy Marcos regarding dun sa kay Tatay Digong, it is not a big possibility na siya yung reason na makakalabas, okay? But, she's trying her best. So, we need to be honest on that one. We need to know anything like katotohanan, di ba? Kasi nga, iba kasi yung nag-i-expect tayo eh. Expectation versus reality. So, di ba, ma-upset tayo. So, each and everyone, we need to be wise enough, di ba, to who to vote again. And also, kailangan, din tayo, we need to use our intuition or instinct. Huwag tayong magpapabudol ulit, okay? So, kailangan, kumbaga, may actions speak louder than words, dapat tayong basihan kaysa pangyayari. So, kumbaga, if ever Aimee said, or kung di ba sinabi ni Aimee na, okay, I will help you, I will help na maipalabas si Tatay Digong, so please support me. So, we need to see an improvement on that one, di ba? So, we need to be wise enough also. Kasi Marcos yan eh, di ba? So, pagdating dyan, when it comes to politics, biglang flip, di ba, ang mangyayari? Kasi, we don't know what is going, we don't know what will about to happen. Baka mag-iba yung ihip ng hangin, yung decision niya, di ba? Kasi, Bongbong Marcos and Duterte are very close to each other, parang magkapatid, di ba? Pero, what happened? No? So, even if sinabi ni Sara, ni Vice President Sara Duterte, we really know her. Yes, you know her. Based on what? Yung ipinakita. Diba? Yung yung pinakita niya doon kang Aimee. Ano pinakita ni Aimee sa kanila? So, we don't know what's on the head, kung ano yung nasa utak ni Aimee Marcos. So, who knows, diba? We are not, mind readers. But we will see here some of the clip kung ano talaga ang big possibility na mangyayari or something twist na mangyayari regarding sa kay Aimee Marcos.
So, si Amy Marcos is ano siya, very, creative. Magaling tong taong to, yes. We cannot deny on that one. Kasi, anything she said or anything she do is alam niya eh. Kumbaga, kilatis na yung mga ginagawa niya. So, kaya when it comes to financial or anything, maaasahan nga naman talaga siya. Hindi natin niya maipagkakaila. Okay? Kasi, let's just say, okay, in the other side, si Amy Marcos is, matulungin din to. Hindi siya katulad ng ibang Marcoses. Okay, hindi tayo bias dito ha, but that's what I see and feel regarding sa energy ni Amy Marcos this time. Kasi si Amy Marcos kasi, she is not like the other Marcoses na parang, na kumbaga, more on negative o mga masamang unruly behavior, mga pinapakita or something negative, di ba? Alam mo yung puro pangako pero negative. So, hindi ganun si Amy Marcos. So, anything she said, especially if she knows na it's not good, it's wrong, so it's wrong. So, ang ginagawa niya itong tama. Kaya nga lang, itong si Amy Marcos, minsan din, kailangan she need guidance regarding on what she is doing. Kasi she is not also perfect eh. So, may mga times talaga na nalilihi siya ng landas, especially if she cannot really understand what she is all about to do or to say. Okay? So, nobody's perfect. So, even politicians, they're not perfect. Even her, even us, even you. Diba? So, nag-overthink si Amy Marcos kung paano palabasin si Tatay Digong. Si Tatay Digong kung nakakulong eh. So, ang mangyayari dito, she is trying hard to do something para ma-improve sa atin kasi parang magiging joke siya eh. More on bash yung mangyayari sa kanya pag hindi niya nagawa or na-accomplish yung mga bagay-bagay na ipinangako niya sa atin. And also, yes, big impact to kay Amy Marcos. So, when it comes to financial or anything, opportunities, marami siya. Okay, so anything she want is magagawa niya. She is trying her best na mapatunayan yung mga sinasabi niya kasi may may prinsipyo din sa sarili niya na I am a man of words. Alam yun, yung parang may isang salita ako. Ganun si Amy Marcos. So, yun yung nakitang positive side ng mga Duterte sa kanya din. Which is, they knows na parang hindi to madaling ma-flip or bigla-biglang mag-change ng desisyon, biglang, alam yun, yung mga biglang try-dura na type. So, hindi ganito si Amy Marcos. Okay. When it comes to corruption or anything, I cannot say na nobody's perfect di ba? Kasi politician di ba? Pag politician, alam niyo yung hindi muna magnanakaw pagdating sa kumpanya kapag hindi pa nakaupo. But eventually, hindi naman ganun, like kalala pagdating sa kanyang mga family na andun. Okay? So, normal yan sa politicians. Pero, she is trying her best. Si Amy parang ginagawa niya ang lahat. Big possibility na mangyayari na gusto niyang mangyari talaga. Tolerate those bad doings. Okay? Kasi big impact yun nagre-reflect din yun sa kanya sa mga nasa kataas-taasan. Okay? So, lalo na din sa atin, di ba? So, if we suffer more than them. Okay? Kasi they have the power Sila yung nakaupo. So, kaya kilakaan siya ng konsensya niya dun sa mga nangyayari. And, also, may mga plans din si Amy Marcos na magkakatotoo ha. Or which is victorious ang mangyayari dito. So, more on plans ni Amy Marcos is sa mga sa mga Duterte na mayroong kondisyon. Okay, mayroong kondisyon si Amy Marcos. Kailangan niya ng suporta ng mga Duterte o ni Tatay Digong. Yun yung kondisyon niya. Diba? Siyempre palitan Let's be practical and be honest to ourselves na siyempre hindi ka naman gagawa ng ganung bagay nang walang kapalit. That's it. Ganun lang yung kadali. So, ayun. Ganun yung gusto niyang mangyari. So, syempre, yung mga Duterte naman, gusto din lang yung tatay nila, makabalik dito sa Pilipinas. So, maraming, alam yun, nalulungkot or namimiss kay Tatay Digong.
But, hindi yun basta-basta na makukuha ni Amy Marcos ha, kasi marami siya pagsubok na na tatahakin. So, kailangan mataas yung patience niya dito, yung mga niya, kailangan gawin, like, kailangan broad, so kumbaga broad-minded siya, dapat mas broad pa yung mind niya or anything. Alam niyo sa mga pangyayari. Kasi most of the time, yung mga desisyon natin, maraming consequences which is very unpredictable yung mga nangyayari, di ba? So, kaya, ganun siya. So, kaya, alam niya yung mga consequences na mangyayari pero step by step. So, mag-iingat din si Amy Marcos dahil, baka, alam niyo yun, pagdating kasi sa pamilya Marcos pa rin siya. So, di ba, there's a big possibility na babalik din siya sa mga Marcoses by the end of the day. Kasi she's still a Marcos no matter what we do. Bloodline niya yun So, baka kainin din niya yung mga sinasabi niya. So, kailangan she should know her self-awareness pagdating dun. So, kailangan be careful din siya on what she said or anything na mga sinasabi niya. Kasi baka makain niya yun. Okay? So, everyone is praying naman na maging succeed yung plan ni Amy Marcos. Pero kaya nga lang, yung iba parang ma-upset sa mangyayari. Pero ganun talaga yun ganun yung buhay, di ba? So, nobody's perfect. So, meron ding mga judgment si Amy Marcos na ma-receive came from her family or sa mga Marcoses. And also, ang mangyayari din dito, both naman yung mga judgment na ma-receive ni Amy Marcos either sa BBM side to Duterte side, Tatay Digong side, di ba? So, she need to balance everything na parang, kumbaga, if ever may plan siya na hindi natin alam, di ba? So, kailangan pulido lahat yon. Kaya nga lang, yung mga balak ni Amy Marcos na hindi mabuti, magbubumirang yun sa kanya. Hindi lang sa kanya, pero pati din sa pamilya niya. Okay, so mag-careful din si Sara Duterte dito kay Amy Marcos. Kasi, di ba, as what I've said, baka biglang mag-flip kasi politicians, di ba, normal yan. Pero, di ba, baka magkamali ka na naman ng support dito, Sara. Kaya, mag-ingat-ingat. So, gagawa tayo din ng video regarding dito kay Sara Duterte mamaya. So, mag-upload din ako ng video dito tungkol kay Sara Duterte regarding kay Amy Marcos. Kasi may nakita akong, negative or, take advantages na mangyayari. Okay? Kasi meron ding part na dito parang gagawin ni Amy Marcos na which is hindi gusto or ika-disagree ng mga Duterte. So, pag-isip-isipan din nyo na mabuti kung sino yung iboboto nyo this coming halalan. So, ako din naman, I am also like that. Kaya nga, di ba, politicians, we don't know what's running on their mind. Di ba? Kasi, what they say on the present, di ba, pwedeng mag-iba in the future. Ganun yun. Pero on the bright side, matutuwa naman si Amy Marcos sa mangyayari kasi nga maraming suporta sa kanya regarding sa situation, 'di ba? Kasi she knows na na parang lahat ng tao, lahat ng Duterte sa kanya, 'di ba? Pero okay guys, as what I've said, we need to be wise enough again, baka tayo mabudol ulit. Hindi ako nega dito pagdating kay Amy pero 'di ba parang lesson learned na yun sa atin This is general so lesson learned na sa atin yung mga nangyari before. Okay, kung ayaw niyong maulit-ulit. Maraming magsusupport ka sa kanya. Full support yung Duterte sa kanya, especially yung mga anak ni Digong. Oo. So, support sa kanya lahat. Kasi, yung may binitawan siyang salita na na which is ika-hold back or, yun, i-garantiyan ng mga Duterte sa kanya. So, pagdating naman dito sa pera or anything naman, kay Amy Marcos, kailangan din naman na she need to balance anything regarding dito. Even the mga supporters niya, they need to balance anything dito kasi baka mauubos yung pera. Baka masayang. Pero,
'Di ba, mayaman naman sila. Yes, nakikita naman dito. Pero 'di ba, yung pera nauubos yan eh. So we need to be careful. Kasi the energy this time is very negative pagdating sa pera. May perang papasok pero labas ulit. Alam mo alam mo yung kung gaano ka laki yung perang naipasok sa inyo o naibigay sa inyo, ganun din ang labas. So, ganun yung mangyayari kay Aimee. So, she need to be careful regarding on that one. So, may mga opportunities nga si Aimee Marcos. Okay, maraming pagtitipon-tipon. So, matutuwa siya. So, this is a positive reading sa kanya. Okay? So, kaya nga lang, yun nga, may disadvantage tayong nakita. So, we will check also on that one. Kay Sarah, kung ano yung big possibilities or guidance sa kailangan ni Madam Sarah galing kay Aimee Marcos. So, parang bulgaran mangyayari dito, no? So, sige lang. At least, diba, we are neutral here. Di tayo bias. And also, yes, again, balik tayo, merong, pagtitipon-tipon or kasunduan or anything event na mangyayari. So, malapit na, this May na, upcoming this May, di ba? So, yes, di ba? Sabi ko, third party ang mangyayari. Kasi Marcos yan eh, di ba? Marcos is still a Marcos, so we need to be wise enough who to vote. So, I don't think na, negative tong sinabi ko, but parang medyo na parang hindi. So, kaya nga, it's up to you. It's up to us kung sino yung iboboto natin. So, kailangan nga lang, we need to see the action or the move within the words. Kailangan nag-meet yung dalawa eh. Okay? Oo. Ang mangyayari kasi dito, parang mag-back out siya eh. Parang may mga opportunity na, marami siyang opportunity na parang, parang hindi niya kaya, parang biglang lilis na lang siya ng landas. Kasi she doesn't know what she really feel or what she really think eh. Magulo yung utak niya. So, kaya, parang biglang mafe-feel niya na susuko siya, ganun. Pero hindi niya alam na positive ang mangyayari sa kanya. Depression na mangyayari dito kay Aimee Marcos, pero hindi niya pinapakita sa lahat because everyone knows that she's a strong, independent person. So, she's still doing her best naman. Alam nyo, hindi din siya nakakatulog, overthink sa mga pangyayari. Kasi nga, gulong-gulo siya. Kasi Marcos siya eh. Parang siya yung ibang landas na Marcos, diba? Parang weird. Kasi nga, dapat pamilya, kinakampihan mo, pero siya iba eh. Diba? So, parang may strategy na mangyayari or something na twist ang mangyayari. Kaya nga, we need to be careful. So, yun na yun. So, yung mga problema or mga ng mga Marcos ay dala-dala ni Aimee Marcos. Yung mga pangyayari. Kasi nga 'di ba negative yung nangyari nangyari kay Bongbong Marcos, 'di ba? Puro negative lahat 'yon. So, parang kino-correct lahat unti-unti or dahan-dahan ni Aimee Marcos ang mga pangyayari. Kasi nga parang nahihiya na siya, parang wala siyang mukhang maipakita, 'di ba? Kahit sang banda siya tumingin, ang sama lang tingin ng mga tao kay Marcos. Din, may big possibility na parang susuko si Aimee or anything which is negative. Okay? Parang nababad habit niya to minsan. So, kailangan niya ng suporta or anything. She really need to think really hard on what to do. Especially sa mga pangyayari ngayon. Kasi may ugali din siyang, parang nababad habit niya. Which is unhealthy for her. Okay? Pero alam nyo, pagsubok lang yun eh. Positive naman ang mangyayari sa kanya kasi buong mundo nakaasa din sa kanya nang dahil sa sitwasyon. May good luck din si Aimee Marcos, okay? Because she is also blessed. Blessed siya ng mga Duterte. So, anything na na may mangyayaring masama sa kanya, anything, supportado siya. Kasi yung pinaglalaban niya dito is ang ama nila eh, si Tatay Digong. Tagtad na din si Aimee ngayon ha, negative, especially sa family members, dun sa mga BBM, very negative. Kasi parang para kasing siya eh, parang traidor yung nangyayari. Siya yung trumaidor eh. Ganun yun. Pero yung mga plano ni Aimee, makukuha niya. So, there's a victorious na mangyayari dito.
So, kaya nga lang, parang indecisive siya sa mga, sa mga decision niya, especially dun sa mga sinasabi niya right now. So, again, we need to be wise enough kasi parang she is not literally 100% sure or 100% na dun sa mga binitawang salita niya or mga pangako. Okay? So, we need to be very practical pagdating dyan. Kasi niisip niya ng mabuti if kaya ko ba to or hindi. Alam niyo yun? Mga ganung bagay. So, magulo ang isip niya, maraming nagbabagabag sa kanya. Hindi siya sure or anything. Kasi 50-50. Ganun. She knows in a 50-50 ang mangyayari. She feels that. Alam niya yun. Pero she's still trying her best para magawa yun, 'di ba? So, ganun. Kasi gusto niyang ipahatid na she's not like one of the Marcoses. She's different among them. So, we will see here sa ating angel card kung ano yung nafe-feel ni Amy. What is inside her heart. Okay, si Amy Marcos, iniisip niya na trust the universe lang. Okay? May din siya she also believe in law of attraction. So, may mga din siya iniisip na okay, go with the flow lang yung gagawin niya. So, may na-manifest niya naman yung mga pangyayari ngayon na which is she is hoping na positive ang mangyayari. Okay? So, may friendship yun ang nangyayari dito which is from Marcos and I mean Marcos and Sara Duterte, the family Duterte. So, matagal na nga silang magkakilala or anything like that. So, positive yung nangyayari. Kaya nga lang, medyo nakakatakot tong pangyayaring to kasi parang may big betrayal or anything ang mangyayari. Yun yung kinakatakutan din ng mga Duterte and also ni Amy na mangyari kasi talagang friendship over. So, anything marming sign and reminders si Amy Marcos. So, anything mga tarot readers or anything na this is also a sign of reminders of her. So, which is, this will be a big help naman talaga. So, si Amy Marcos is, siya may honesty and communication. Yun yung gusto niya Pero parang, medyo may nafe-feel siyang natatakot siya or anything. She try her best naman para may harmony or anything. Hindi magka-war, alam yun, hindi parang magkaroon ng bloody wars or anything ang mangyayari between Marcoses and Duterte. Okay? Kasi alam naman natin ang mga Duterte, 'di ba, palaban and also the Marcoses. So which is very so scary na mangyayari. Baka may madugo ang halalan na mangyayari, especially this 2025 and 2028. So which is very scary, 'di ba? So iniisip na 'yon in advance. Ganun siya. So siya naman niya, ginagawa naman yung best niya. She raised her vibration na parang pakalmahin ang both side or anything. Ganon siya Okay, so para siyang Mother, Father, God kasi si Amy Marcos this time. Gusto niya maging peacemaker between the Marcos and the Duterte. Kasi matagal nang magkakilala ang mga Marcoses at Duterte They are very close at each other. Pero ito kasi si Bobong Marcos kasi, naging puppet ng mga congressman niya or anything ng mga nasa posisyon. Kasi he doesn't know how to decide on his own. So parang nagiging puppet siya, 'di ba? So useless yung pagiging presidente niya. So may mga learning and experience din si Amy Marcos na nare-realize mga wrongdoings or mga ganun siya. Mga wrongdoings niya mga wrongdoings ng mga Marcoses na parang ginagawa niyang experience. May mga learning siyang nakukuha doon. Which is dapat hindi niya ginawa, hindi nangyari. Ganon siya. So, she do her work. She do anything she can para ma-resolve ang lahat. Kasi, she also wants hope. Alam yun, she is also hoping na maging okay ang lahat. Ma-resolve niya anything that is going on right now. So, she is also looking for her opportunity and change. So, gusto niya ng changes na mangyayari. So, there is also a big transformation na mangyayari kay Amy Marcos. So, positive naman yung reading niya dito kasi may self-acceptance siya na inamin niya yung mga mali ng mga Marcoses. So, kinat niya sila pero tinitingnan niya pa rin kung ano yung mga
possibly na mangyayari na baka bumalik siya kasi pamilya niya pa rin yun di ba? So, may mga ano din sila, connections, di ba? Malapit na connections. Matagal kasing, naging close ni yung pamilyang Marcoses, kasi Marcos din siya, di ba? So, normal. So, they are family. So, may mga bondings or anything which is, nasasaktan din siya sa nangyayari kasi, the family Duterte and the Marcoses are very close before Biglang nag-iba lang ng, boom, naging residente si, si BBM. May courage and bravery naman siya, no? Si Amy Marcos. So, she know what she's doing. So, but she's not perfect nga, di ba? As what I've said. So, kailangan nga, kailangan niya ng guidance regarding sa situation, kay ganito, ganyan. Kasi, pwede din siyang ma-flip pwede din siyang ma-brainwash or anything regarding sa situation. Kasi, may nafe-feel din siyang takot sa sarili pero hindi niya pinapakita sa lahat. Kasi hindi basta-basta yung pinasukan niya. So, yung power intentions niya, kailangan, totoo yung gusto niyang mangyari. Like, ang hirap i-explain, pero parang, kailangan she need to do something na kailangan pa niya ng more on strength. Yun. Kailangan niya ng more on strength, kailangan niya lakas ng loob, patient, and anything. She need to be careful with her decision making or anything. Kasi, isang mistake lang na yun, nako, malaking impact yun sa kanya. So, yung mga secret plan ni Amy Marcos, kailangan niya kailangan niya itong pagkaingatan. Kasi baka hindi matuloy yung mga gusto niya. Okay? So, she need to clear, cancel, and release kung ano talaga yung mga kailangan niyang gawin. Or kailangan niyang bitawan. So, yung mga indecisive na decision niya, kailangan siya dito. Kailangan sure siya. 'Di ba? So, dapat may ipang-cut out siya talaga. Kasi behind what happened, may mga hindi pa siya kayang i-cut out Kasi Marcos din siya. So, yung naread ko kay Amy Marcos. So, hopefully naintindihan nyo and let's hope na magiging successful yung natin this halalan, di ba? Upcoming May na. So, thank you guys for watching. So, for those who wants more videos or anything like this, please don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you. Bye. Ingat. God bless.